Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Nagsalita na ho ang isang religious group patungkol dito sa 18 Marines. Oo. Mantakin nyo ho bakit nananahimik itong si Pinky? Bakit nga naman nananahimik ka? Dapat yan ay imbestigahan mo na dahil may mga lumalabas na usapin na sila talaga ang nag-deliver ng mali-malitang pera. Parang ang labo naman ata, mama. Kaya hindi na ho naiwasang magsalita ng pamunuan. Baka sana lang maulit-uli yung peaceful rally na dinaluhan ng mahigit kumulang o sumobra pa 1,000,000 miyembro, sana maulit. Kasi tahimik sila sa usapin ng pagnanakaw Pero sa usapin ng mga pambabatikos kay Bibi Sara, magagaling sila. Sino-sino ba yung mga pumunta dyan sa EDSA? Na akala mo yung pinaglalaban nila noon na 40 years ago, parang nabago na. Totoo, di ba? Kaya ito, punta tayo at meron ako ipapakita ng video sa inyo. Sana nandito pa. Nandito pala yung sa kabila. No? Unahin muna natin itong mga issue. Marami talaga. Yung ito. Papasok natin. Kasi closing na Sana hindi matuloy yung paglilitis o hindi na matuloy yung kaso ni Tatay Digong. Kasi parang wala silang mapakitang mabigat na ebidensya na inutos nga ni Tatay Digong yung mga binabanggit nila. Ito ang kampo ni dating Pangulong Duterte na natipag ni Attorney Nicholas Kaufman ang presentasyon ng prosecution. Pero para naman wag natin babanggitin yung war. Kasi bawal yun sa community. So, tuloy natin. ng depensa ang mga inilatag na ebidensya. Nasa frontline ng balitang yan, si news anchor Angela Lagunsad Castro. Bilib kay Attorney Nicholas Kaufman ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinibag daw ni Kaufman ang mga ebidensya. Forward natin. Baka magsalita na naman ng bawal yun sa community. He was able to establish na wala silang evidence, puro allegation. The prosecution theory has been shattered to pieces beyond the completion. You know why? Because the very testimonial evidence and documentary evidence presented by the prosecution have been thoroughly rebutted by... Para naman sa mga abogado ng drug war Nako, wag na natin intindihin yan. Yan sila, dyan sila magaling. Ang magangaw-ngaw dyan. Hindi, maniniwala ba kayo na kaanak sila ng mga ako? Hindi ako naniniwala dito. Sa mga paandar nila yan. Hindi ako naniniwala dyan na isa yan sa mga kamag-anak nila. Yan lang yung mahilig makisawsaw. Alamin natin, baka mamaya isa rin siyang mga bayaran, di ba? Kumukuha ng buwanan. Maswerte pa, di umano, kung napadala sila dyan para magbakasyon lang. Makisawsaw lang. Ikaw ba, maniniwala ka na ito yung mga... Tignan nyo nga, mga pistura niyan. Tapos mali-mali pa yung statement ng babae nung in-interview siya. 2019 daw. 2017 yung nangyari. Diba? Simplihan lang natin. Kaya ganun na. Punta tayo kay sa isang religious group na alam natin na ito ang makakatulong pag talaga sila ang nakita natin na nagkakaroon at dumadami diyan sa may Luneta. Ito. Play natin. Ito yung gusto ko. Talagang pag sila ang nag-organize, talagang puno ang Luneta. Baka madagdagan pa. Dahil piko na ho talaga ang Pilipino sa nangyayari ngayon Noong una, ang usapin lang,
pagtatanggol si BP Sara dahil doon sa binibintang nilang confidential pa na 125 million. Ngayon, ang tema ngayon, yung mali-maleta ipapasuka sa baka ipasuka na sa kanila yung mali-maletang basura. Alamin natin dito kay brother nakalimutan ko na si brother, ano pangalan nito? Sige, tuloy. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Kaya nga. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Yan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Yun talaga ang dapat. Ngayon, ay mag-wait na lang muna tayo. Dahil, alam nyo naman ang next niyan. Mas gusto ko nga yun yung nangyayari na yun para matauhan yung mga matauhan yung gumagawa ng hindi maganda sa kaban ng bayan. Para sila na ang susunod, ang susunod na kabanata ay sila naman mababack to you. Di ba? Di ba masaya yung ginawa ng religious group na nakadalawa na yun Ang dami talaga umatin. Talagang yun ang patunay na suportado nila yung yung magandang serbisyo sana. Oo, walang serbisyong maganda yun ang patunay na sinusuportahan nila si Tatay Digong, si BP Sara. Kahit hindi naman nila sinabi na ganun, alam naman natin na suportado nila si Tatay Digong at si BP Sara. Sana maulit-ulit, no? At dumami pa ng dumami
para kabahan na ito lalo yung mga kakalaban kay BP Sara. Ito alamin natin kung ano yung punto de vista ni Senador Marcoleta patungkol dito sa 18 Marines. Na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Ay, hindi, ayokong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga eh. Kasi iba yung O, edi kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, o ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay. So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Tama. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Ito ang Yun. problema ngayon. Ano yung pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Tama. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. Oh. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Yan, tama. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron report, nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Yan. Bakit walang gustong pumirma? O pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna lang dyan, dito. Paano ngayon? Ibig sabihin lang yun, Senador, isang ob-ob yan. Yung kumuha ng posisyon mo. At saka, alam naman natin na mayroong pinoprotektahan yan. Kung wala bakit hindi niya ipatawag yung amo niya? 'Di ba? Nababanggit na yung pangalan. Diyos mio Marimar naman, oh. Simpleng tanong, dapat alam natin ang sagot. Na isang protector, Kita nyo sa chopper, nakasakay yung 2 unggoy. Saklap. Hindi ganun eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. O walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong bago. Itong batch May na ito. bago, So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon ng Senador Amy kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Tama. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Totoo naman lahat na sinabi ni Senador Marcoleta eh. Ano yung mali doon? Di ba? Bakit walang pag-iimbista na nagaganap ngayon? Ni sabihin lang na kailangan na ipatawag yung mga dapat ipatawag. Pero wala pa rin ganun. Yun ang nakakadismaya.
Closing statement ni Atty. Kaufman, hinimay-himay na. Ano daw ito? Sabi mo, kanina pinag-uusapan natin, we expect speeches, impassioned speeches, appeals to emotion. At mukhang nakita natin yan sa depensa. And he did not fail us for that, no? And nakita natin how passionate the defense is on the issues. In fact, he was accused by the prosecutor of really not only appealing to the emotion, but his speech, and he should not testify on behalf of the former President Duterte. But going back to his main arguments here, he started by attacking on the victim's common representative here, especially on alleging that he is not a prosecutor and he cannot just say some things there without evidence, and these are irrelevant according to him. And that also that the statements, for example, on comprehensive attack, on the single count or every single count, he answered that. And also he went back to the media and the public confirmation aspects, no? And this has been an issue that is an argument by the defense, but the main points there are attacking the prosecution's evidence on being a hearsay, conjecture, contradictory statements, absolute lack of linkage, the lack of support such as forensic records, and also Hindi ba totoo? Ayun naman talaga ang nakikita ng defense team eh. Diba? Lahat hearsay, lahat walang katuturan, lahat mga gawa-gawa, lahat scripted, pati mga witnesses scripted. no substantial arguments were mentioned here. And also, as to the question on substantial grounds to believe and to proceed, na dapat daw we look into the concrete and tangible proof. You Yun mentioned about naman, this case of bakit Said. hindi nyo kayang paniwalaan yung mga binibitawang pahayag ng defense? Dahil ba, dito na lang tayo. Kaya Atty. Sal Paniello, yung closing statement niya, ano kanyang magagandang bibigay at ibabato niyang pahayag? Sir, how would you describe the closing statements of the defense counsel? Sayang. Dito si Attorney Sal eh. What? Live tayo, live. Sir, how would you describe the closing statements of the defense counsel? The defense counsel? I Yes, thought sir, you were yes. going to ask me on the... Him first, the other sides later. There was a vigorous attempt. Wait lang. Pwede tayo mag-live? Go ahead, sir. Go ahead, sir. There was a vigorous attempt on the part of the prosecution to redeem itself Na-live ko si... from following its catastrophic fall on its submission, owing to the defense, incisive defense. But as I said, I think it has become beyond salvage or redemption. So I think it's humanly inappropriate for me now to trash on the shattered pieces. What made you say na hindi na siya salvageable, sir? What do you think is the point in their I argument? think I've already explained myself yesterday and I don't want to repeat myself. Mag-live kami ni Attorney Sal. Sir, when it comes naman doon sa performance ni Attorney Pa-interview mo Kaufman, kaya... how would you describe his closing statement? Wala na tayong ano sa center. Were you satisfied with his performance? Parang Kasama naman uulitin ko na. si Attorney Sal. As I've already said, he has rebutted all the allegations of the prosecution, and in fact, bagsak na nga eh. So parang kalabisan na, naapakan ko pa yung mga nahulog na mga pira-piraso. Alam niya na yung gusto niya. Attorney Panelo, Ayoko nang dagdagan. Attorney Panelo, what's your reaction, sir, doon sa later part ng kanyang closing statement with respect doon sa engagement niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Well, Sa loob ng he detention was only relating what transpired between him and the former president, the conversation. I think it is also, the court has the Yes. right to know
what is happening with the president. Sir, based on his description, would it be fair to say that the president seems to have a defeatist attitude during their conversation? Not defeated. As he has repeatedly said, even when he was still president, and then thereafter, he said, if this is my fate, so be it. Attorney Sal, what's your comment dun sa prosecution and counsel submission about sa continued detention si dating Pangulo na sinasabi pa rin po nila he still has the influence, the support of his yung supporters po, even citing yung mga ginawa po ng Duterte supporters. I think the defense has already made its position on the matter. He said it has no objection to the continued detention because there is an appeal on that matter. So I don't think I have to deal with that. So what's the plan na po ng Duterte lawyers moving forward after this confirmation? Uwi na. Uwi na, sir. Uwi na kami. Dapat lang. Uwi na kami. And hopefully meet with the Vice President and exchange views on the outcome of this hearing. Sir, if may takeaway po kayo dito sa 5-day na hearing na to, meron po ba kayong masasabi? 4-day. 4-day kasama po yung break po. Ano po yung takeaway ninyo kumbaga sa buong session? What do you mean? Anong take? Nasabi ko na nga yung yung position ko sa nangyari. Sa mga nakita niyo rin po reaksyon sa mga tao at pati ganun din sa mga final closing statements po, both assessing... Tapos na, I've already said it kahapon pa. Ayoko na nga ulitin. Ayoko na kapak-kapakan pa yun. Sir, did the Vice President ask for any updates from... Wala pa, wala. Hindi pa kami nagkakausap. So ngayon, ito lumalabas. Tapos na yung 4 days. Tapos na ba? Kailan ba nagsimula yun? Oh, tapos na yung confirmation. So sana makapag-desisyon na itong ICC na pauwi na. O kasi parang napakinggan na rin natin yan nasa isang nagbabasa ng card o tarot na talagang itong 2026 din makakauwi si Tatay Digong. Sana ibigay na nila, huwag na silang magpakipot-kipot para naman maging maayos na. Tapos, yun na, lumaban na lang ng patas itong mga kalaban ni BP Sara kung kaya nilang talunin si BP Sara sa 2028. Yun na lang ang gawin nila. Pero, sabi ko nga, di ba, magbayad man kayo ng napakaraming mga trolls o troll farm nyo, hindi nyo kakayanin, hindi nyo tatalunin sa pagka-presidente sa 2028 si BP Sara. At, yung mga pakawala nilang mga kilalang mga personalidad, kakahiya kayo. Oo, kakahiya kayo. Kaya kung umabot kayo sa video natin ito, lagi nyong, lagi nyong sabihin kung saan na kayo nakatayo ngayon para alam natin. At shoutout sa'yo ng bonggang-bongga at huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung bell para meron kang notification na tatanggap araw-araw. At lagi kayong mag-iingat at pagdasal natin ang pagkapanalo ng kaso ni Tatay Digong at siyempre pagdasal natin yung pagkapanalo ni BP Sara. Abangan natin yan sa 2028. Yun ang hiling natin na makaupo si BP Sara. Diba? Yun lang naman ang bukod tangi na talagang hinahangad natin yung pagbabago. Yung tunay na pagbabago. Lahat ng mga hindi ginampanan at nagsinungaling lang doon sa continuity, gawin ni BP Sara. Kasi itong nangako na bangag, wala ka talagang anasahan na. Kundi, balitang hindi maganda. Na pagnanakaw, na ganto-ganto, na ganto-ganto. Kaya hanggang sa muli, bye-bye!